Umalma si Senator Jesus Cordero sa gitna ng mainit ng palitan ng maanghang na salita sa Kamara at Senado. Buong tapang niyang ipinagtanggol si Congressman Rodante Marcoleta matapos umanong bastusin at maliitin ng ilang mambabatas sa gitna ng mga pagdinig at media pronouncement. Ayon kay Cheese, hindi dapat hinahambak ang isang lingkod bayan na may matagal ng serbisyo at paninindigan para sa bayan. Sa isang panayam, iginit ni Senador Escudero na kahit hindi man sila laging magkasundo sa mga isyu, hindi rason iyon para basusin si Marcoleta. Aniya, kilala niya si Marcoleta bilang isang matapang at tapat na kongresista na walang inuurungang pagdating sa paglaban sa katiwalian at pagsasaayos ng pamahalaan. Dagdag pa ni Cheese, dapat igalang ang mga kapwa mambabatas ang bawat isa at iwasan ang personal sa mga diskusyon. Samantala, wala pang tugon si Kong Marcoleta sa naging pahayag ni Escudero, ngunit maraming netizens ang nagpahayag ng suporta at ipinakitang ang paninindigan ng senador. Habang tumitindi ang tensyon sa politika, panawagan ng ilang grupo ay respeto at dignidad sa mga opisyal ng bayan. Anuman ang kanilang panig o paniniwala, tutok lamang para sa karagdagang balita sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Even about the lingering shadow of corruption in our institution. Anong linger? Kayo yung shadow nyo yon. Yung lingering shadow. Baka hindi nyo nakikita liwanag, tapos yung shadow nyo, yun yung nakikita nyo. Yung paligid-ligid na yung anino ng korupsyon na paligid-ligid sa inyong institution. Anino nyo yun eh. Lang yan, Mr. Speaker. Sa inyo ho yung anino na nakikita nyo. Baka sa sobrang kabangagan nyo, kala nyo kung kanino-anino yan. Anino nyo ho yan. As Speaker, I share his concern. Ano siya? And I accept his challenge, not with defensiveness, but with determination. Tigilan mo kami, Martin Romualdez. Ito matindi eh. About the lingering shadow of corruption in our institution. Matindi talaga, no? Meron pa nalalaman na lingering eh. Sa inyo rin naman yung shadow na. Kailanman, di ba nakasulat din sa Biblia yon? Di ba? Yung kailanman, yung isang bahay na naglalaban-laban, hindi magtatagumpay. Kaya kayo dyan sa House of Representatives, nagkakaisa kayo para magtagumpay kayo sa pagiging kurakot. Di ba? Kasi kung sarili nyo mismo kakalabanin nyo, paano magtatagumpay ang bahay na yan? Nagkakaisa kayo para pag nakawa na sambayan ng Pilipino. Sana wag naman ho kayong masaktan dahil yan ho pag magkakasamang obserbasyon ng ating mga kababayan na kayo dyan sa House of Representatives ang muka ng kakurakutan sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi kung sino-sino pagka sinabi mong, kaya nga binasagan kayong congressman lahat na lang tinutungan nyo Di ba? Kinukutungan nyo Di ko sinasabing ikaw. Ang sinasabi ko, the whole institution nababahiran ng kakurakutan dahil sa mga insertion dito, flood control dyan, ayuda dito, pirmahan sa impeachment, napakarami hong kabalbalan. Kaya kung sino man mga kababayan natin na makapuna sa inyo sa mga ganyang klaseng bagay, wag naman ho kayo sana magalit. Sunod na ho natin itong isa ring kups to itong mama na to. Matindi pagkakups ito. Isa ito sa mga bumibira kay VP Sara. Sino nga kasi? Ito si Kit Flores. Si Kit Flores, sabi niya, umamin ka na please. Flores tells viral Sabong watcher to come out. Spare house of bad press. Brad, mapa merong nanonood na sabongero, walang nanonood na sabongero. Pare-pares lang ang paningin na sambayan ng Pilipino sa inyo. Kayong lahat dyan sa House of Representatives, ang mukha ng korupsyon ngayon sa ating bansa. Nung tinutuko, gaano ba kakurakot ang House of Representatives? Hindi kahit na sila na mahiya ng presidente, nagpalakpakan pa. Di ba? Ganun nung sila kawalang hiya.
Oh. Eh, itong si Kid Flores, ipinapalabas niya, oh, labas ka na daw para doon sa tumatalpak sa House of... Anong to ka? Eto, kaya Atty. Ferdy tayo, pasadahan natin ng mabilisan para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba yung inihain nilang petition, ha? For indirect contempt para doon sa mga bida-bidang mga individual nung ilinabas ng Korte Suprema ang desisyon nila doon sa petition kaugnay sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Naalipos na sa ating Korte Suprema na ginampanan lamang ang kanyang constitutional duty sa pag-i-invalidate o pagpapawalang bisa ng impeachment complaint dahil talaga namang garabalan ang constitutional violation. Ang mali dyan ay ang House. Lousy sila. Nag-shortcut sila. They cut corners. Pagkatapos, ang sisisihin nila, Supreme Court, kaya sila tumpalpak. So pinaglalaban po namin, baka sabihin ng mga ibang tao ay walang sumusuporta sa rule of law. Kaya pinapakita po namin, marami po kaming sumusuporta sa rule of law. Sir, bakit mahalaga na igalang ang desisyon ng Supreme Court bilang abogado, sir? Sapagkat ang kapangyarihan po ng Supreme Court na siya ay maging final arbiter ng mga constitutional issues ay nasa Constitution mismo. Kung hindi mo... Final arbiter pala eh. Ika nga sila may final say. Kung paano yung ating saligang batas. Ano ba siya? Hindi ang House of Representative. Mga mga mukha ng korupsyon yung mga congressman diyan. Di ba? Hindi, ito real talk lang tayo dito. Eh, alangan naman sugarcoat pa natin yan, di ba? Sino ba ang mukha ng korupsyon na sambayan ng Pilipino? Oh, i-comment nyo sa baba. Di ba? Mga congressman kagad. Pagka naiisip nyo, sino pinakamalakas mangurakot sa Pilipinas? Di ba? Kagad papasok sa utak ng ating mga kababayan, ay si congressman. Kaya paano mo lalabanan ng korupsyon, Martin? Galingan mo galingan mo. Kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? At nakakalungkot, mga mambabatas pa ang mga nangunguna sa pagsasabing dapat wag sundin ang Korte Suprema. Anong klaseng pag-iisip yan? Kahiya-hiya po tayo niyan. Sir, huli na lang, ano ang mensahe ng Citizens Crime Watch sa Supreme Court? Ang mensahe po namin sa aming mahal na mahistrado, huwag kayong matakot, nandito po kami. Hindi po namin kayo iiwanan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nasa likuran nyo. At kung kayo po ay patuloy na alipustahin at hindi susundin ang inyong mga order, ang inyong mga resolusyon, ay maghahalo po ang balat sa tinalupan. Kami na po makipaglaban para sa inyo. Para sa Korte Suprema, bataan nyo si PH Update. Ako sumusunod sa rule of law. Kung ano sabihin ng Korte Suprema, yun ang susundin ko. Pag sinabi ng Korte Suprema tuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, yun ang susundin ko. Kasi tayo may batas. Tayo may mga korte. Tayo hindi mga pusakal kagaya ng mga nakaupo ngayon sa pamahalaan nang kikidnap at nagpapadala ng Pilipino sa ibang bansa gayong meron namang gumaganang korte sa ating bansa. Tayo naniniwala sa ating Korte Suprema. Para dito kay Gismundo, bata mo si PH. Hindi, doon lang tayo sa tama. Ngayon, itong si Tambaluslos, pagka ginawa niya na yung tama, wala naman tayong choice. Di ba? Doon tayo sa tama. Pero pagka taiyan ng kalabaw o taiyan ng baka, malayo pa lang naaamoy ko na. Kahit na nung pagbabalat kayo mo, tamba, hindi mo kami maluloko dito sa PH Update. Ika nga. Tuloy! Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Ayun, tapos na ho. Yan si Sir MJ Mondehar. Yan ho yan ho ang nag-interview, si Sir MJ Mondehar. Palakpakan ho muna natin, idol natin yan. Isa sa mga anchor ng SMNI. Mag-subscribe ho kayo, SMNI, tsaka SMNI, Gikan sa Masa, para sa Masa. Yan ho ang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong hindi pa ho siya pinadala dyan sa Daing Netherlands. Yan ho niya hinihimay yung mga maiinit na paksa sa ating bansa noong nandito pa ho siya. Kaya suportahan ho natin. Ako talaga sa mga stasyon, ang aking top dyan, SMNI, Net25, sino pa ba? Yung bilyonaryo lang naman, kaya lang naman papasama sa listahan natin dyan dahil nandiyan si Ma'am Pinky. Wala na dyan si Ma'am Pinky, di nakasama yan. Basta ang atin dyan, SMNI, Net25. Yun ho talaga.
Yun lang ang pinapanood natin, pinapakinggan natin. News 5, pero bias din eh. Di ba? Naano tayo, nakukornihan tayo sa mga atake nila. Pagka ako kasi medyo matagal na kayo dito, unang buka pa lang ng bibig ng reporter, alam mo na na kargado, alam mo na na propaganda, alam mo na na demolish. O, di ba? Senator Cheese, ano bang natin latest? Climate change. DPWH has been adapting projects left and right, and I'm not necessarily the one again, Karen, that's an insinuation that is from Sorsogon. So we should ask DPWH. Again, what the president said was, may mga proyektong maanomalya. Sino ba ang unang nakakaalam ng maanomalyang proyekto? Sino bang pumayag and signed off to these projects as well? It would be nice to look at, if at all, of the total flood control budget, ano ba yung allocation ng kada probinsya at lalawigan. For example, the billions of pesos in flood control in Metro Manila. Porkit ba yung mayor doon ay sikat magaling sa kanila at yun? Yung mga senador ba taga Maynila, kanila na agad yun, yung congressman ba? How do you factor that in? And then all of a sudden, in two provinces, Karen, finish, Karen. In two provinces, only Bulacan and Sorsogon, biglang sa amin yun at kami may-ari nun. Hindi naman tama yun. Kasi ang tanong ng ilan, ang daming binabaha sa Metro Manila, for example, nakita naman natin, bakit hindi sila ang malaking budget sa flood control, Senator? Well, malaki ang budget ng Metro Manila, Karen. Actually, on top of DPWH, also MMDA, may mga foreign assisted projects pa. But Karen, I'm not about to defend the proposals of DPWH. Let them do that. That is for the agency, I guess, to explain and say. Also, the representatives there. Ikaw naman, Karen. Ako na yung responsable kahit hindi sa aming lalawigan. Tapos pati Metro Manila, ako na naman. Hindi naman ganun yun. Again, we are open to investigating this. Ikaw naman, Karen. Huwag naman ganun, Karen naman. In fact, Senator Bam, I believe, has filed a resolution to investigate this already, and it will be proceeded with accordingly by the Senate for the simple reason that we are hiding nothing and we are not afraid of anything. Okay. Now, you talked about your career a bit by saying, ngayon pa na tumanda ako. Ito pa yung akusasyon, which is a very good point. When you started, you became known as a legislator in Congress, as an opposition senator, right? You spoke about corruption. And then now when you open social media and you have critics saying that, accusing you of being one of the masterminds of a corrupt 2025 budget. So the accusation of corruption against you has come today. Not even when you ran for vice president, right? In the past. Hindi. Ngayon ka sinasabing corrupt senator. What's your question, Karen? No. Hindi ito unang beses na sinabi yan, Karen, ha? Ngayon lang siguro mas na-highlight dahil ako ang Senate President at naging mainit yung labanan sa Senate Presidency. Usually, the Senate Presidency doesn't involve criticisms against candidates running for that post. In fact, this is the first time that criticisms have been made against candidates running for the Senate Presidency. This is new for me even in my long years in politics. But what is your question, Karen? I consider it par for the course. Ang importante, hindi totoo, natawag na ako ng maraming bagay sa nagdaang panahon. Most if not all of which have been disproven simply because they are not true. Yung nung sinabi ng presidente, mahiya naman kayo, actually, I did not feel alluded to. In fact, I was one of the first to stood up and clap. I think you would know who were the ones that took a while to stand up and clap without naming names anymore. Okay. Sino yun? Sino yung mga yun? Sa bagay, sa bigat ng katawan nitong si Martin Romualdez, kung di siya tumayo, maiintindihan ko na. Baka maraming laman yung bulsa niya, baka meron pa nakatape sa katawan niya, no? Kaya, hirap tumayo, hindi ako makapalakpak. Nanto ko. Okay. Then I wanted to ask you this. So, yes. You are introducing a bill banning officials' relatives from serving as contractors and suppliers, right? So the intention is good. Pero ang mga because that is so commonplace already of late, Karen.
commonplace when it comes to congressmen having That is so commonplace when it comes to congressmen and local officials. In fact, if I recall Senator Lacson's interview recently correctly, he actually gave a number. There are 60 or 65 members of the House who are. I'm not aware of any in the Senate who are either contractors or suppliers. It should be prohibited, Karen. It should be covered by the Anti-Graft and Corrupt Practices Act as a conflict of interest. However, the practice has always been to simply divest to the wife, divest to the son, divest to the daughter, and say they have no part in it anymore and therefore they have no conflict of interest. We're trying to stretch that up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity, meaning to say hanggang sa first cousin. In fact, baka nga pwedeng palawigin pa. In the hope, Karen, na kung malayo-layo na't malayo na, pues wala nang control, wala nang impluensya, pwede pa nga siyang takbuhan pa siguro kung sakasakali. Okay. Now, do you think this will make a difference considering you have word on the street saying ang hinihingi na ng politiko bago pa na itayo yung kali ay 30% ahead daw sa actual na kontrata? I'm sure you've heard this already, Senator. Will this make a difference? It will make a difference, Karen, kasi medyo nagbago na daw din yan eh. Kung pagkikinggan mo rin yung mga kwento-kwento, hindi na nanghihingi ang politiko. Sila na mismo ang nagpapagawa, Karen. At yan ang sinusubukang iwasan ng panukalang batas na ito. Okay. In fact, I got a text from Congressman Sandro Marcos last night, although I slept early. I saw it this morning, that he wanted to co-author that measure as well. And I happily agreed to have a counterpart version of this bill in the House. Okay. Now, before we leave, Ito talagang si Sandro, bida-bida, no? Anak ng toko, magagalit sa iyo yung mga yung Ako Bicol magagalit, yung Tingog magagalit, sino pa ba? Yung mga Gonzales magagalit. Ano mo yun, mga kamag-anak nila yun eh. O sino pa? Yung One Rider Party List magagalit. this, the House Speaker said that for the 2026 budget, you will be opening. You will make it transparent. You'll have civil society groups, stakeholders, observe, watch. How are you envisioning this, and will this make a difference? Karen, again, let me trace back to when I was Finance Committee Chairman. Yeah. I opened the BICAM. That was the first time that the BICAM was also quote-unquote open. But most of the work, as you will see when the BICAM is opened, most of the work are being done by secretariat personnel reconciling figures. So when I opened it, first In other day, words, you mean staff, the team. there were some media. Second day, wala nang nagpunta because it was basically computing and encoding. I'll try to describe it, Karen. The House there's the NEP. The House amended the NEP and came out with the GAB, the General Appropriations Bill. The Senate will now base its amendments on the GAB, what we got from the House. Now you have to understand, the original document is still the NEP. So when the House amended the NEP, they got from this department, that department, moved it to this department, to that department. Mababang When the- kapulungan ang gumawa nun. Kumbaga, kung may korupsyon at galit kayo sa amendment, sinasabi niyo, Senator, mababang kapulungan ang gumalaw nun. Yung unang parte, Karen, yung GAB. Now, when the Senate comes, they will review the proposal of the budget of the House through the GAB, and will base amendments on their amendments. So, kunwari, yung sweldo, ginawang ganito, kinuha dito yung... Senator, I lost you. You're on mute? Sorry, no, I'm not. Oh, go on. Okay, now you... Dadagdagan pala o babawasan at baka sabihin namin, maling bawasan to, dapat kunin to dito, mas hindi kailangan. So, when the BICAM meets, it's actually the staff who will work more often than not to try to identify where they got what and to try to reconcile asa na tayo ngayon. So, usually, the challenge is that the procedure is to go back to NEP. To start with the NEP all over again and trace back. Okay. Kung saan napunta yun. That's So- most of the job, Karen. Yeah, but... Then, after it's consolidated,
It'll be presented to the members of the BICAM who will either complain, object, agree. Now, that part, that should be covered by media as well. During my time, we made it open to the public. Okay, because you've read reports, I'm sure, that it was, alleging the small BICAM, which I asked you, wherein these last-minute realignments came in, and reports that former finance chairperson, committee chair, Senator Grace Poe was sidelined. She was not fully informed of the changes. She didn't know what was happening. What's your reaction to that, Senator? It's an unfair comment, Karen, because it strikes at her competence insofar as the job is concerned. They're forgetting. Senator Grace has been a member of the Senate she graduated in fact, just last 2025. Paano yan? Yung counterpart naman niya, ano naman siya? Angel, sobrang bait, sobrang linis at walang ginawang mali. Again, these are unfair accusations that simply don't fit the character of the persons being Hindi, may imbestigahan naman yan. insinuated against, and fits more, I guess, the other characters involved in this picture. You were one of the controversial figures nationally with this impeachment case against the vice president. First, I want to ask you, do you feel vindicated by the Supreme Court ruling, considering some have accused you of intentionally delaying the impeachment trial? Yes, Karen, and I throw it back at them. 5 of the 11 orders of the Supreme Court to the House was actually the same order we gave to the House with respect to compliance with a 1-year ban. Alam mo kung ano nakakatawa dito sa mga kritiko ng impeachment na ito na ginawa ng Senado? Sabi nila noon, let me quote, for example, Chairman Monsod, sabi niya, walang kapangyarihan ng Senado magdesisyon tungkol sa 1-year ban. Wala silang pakialam dyan. Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon kaugnay niyan. Noong nag-decide ang Supreme Court, Karen, ang panawagan ngayon ng mga taong yan, dapat Senate mag-decide, hindi ang Supreme Court. Overreach yan. The Senate can still continue. Ano ba naman yan, Karen? The rule and the law and the Constitution has to remain the same regardless of your position, regardless of who you're against, regardless of who the case is against. Pangalawa siguro, itong desisyon ng Korte Suprema tuloy, pinapaniwala ako na baka naman kaya minamadalian ng Kamara. Baka kaya nagigil silang madali niyan. Ayaw antayin yung desisyon ng Korte Suprema dahil alam nilang may balljack at gustong pangunahan na agad ng Senado para sabihin na nasa gitna naman tuloy na natin, tapusin na natin. Ano ngayon ang gagawin ng Senado pagdating nun? We will acquit or convict later on to find out that the Senate had no jurisdiction to begin with. That would have put us in a very precarious situation. That's why the exercise by the Senate, not only of myself, with abundant caution with respect to this impeachment, deciding to do it the right way, I believe was indeed vindicated by the decision of the court, which, Karen, the court said is immediately executory. I know. So now, being a lawyer yourself, what infirmity did you spot when it reached the Senate? What we precisely asked them in our twin orders. Number one, compliance with the 1-year ban. We did not say they did not comply, but we wanted them to present proof that they indeed complied. And number two, for the next Congress, this Congress, the 20th Congress, Karen, to indicate to us that they still persist or decided to push through with it. I believed, Karen, that tatawid ito sa 20th Congress. But there are 2 or 3 concurring opinions, not part of the majority opinion, Karen. 2 justices that said, hindi ito tatawid. Hanggang 19th na lang ito. So yung ikalawang order ng Senado, medyo tinatch-upan ng ilang maestrado ng Korte Suprema sa kanilang concurring opinion. Again, proving the concerns of the senators, 18 at least of us, correct and well-founded. So, what happens now? Let's move forward, no? You have the Supreme Court saying it is unconstitutional, deemed null and void, immediately executory. So, being a co-equal branch of government,
What happens now, Senator? What do you do with the situation? May kulang ka, Karen. Null and void ab initio. Yes. And the next paragraph stated that the Senate never acquired jurisdiction over it. What will we do? As I said and as I keep on saying, tinutwist lang ng ibang kritiko ng Senado na pagbobotohan pa, konstitusyon na, may desisyon na, pagbobotohan. In fairness etong si Cheese, umamin na yan na ayaw niya kay VP Sara. Di ba umamin na siya? Ayaw President Sara Duterte. Lahat ng siya sabi na hindi tatawid, siya gusto niya tumawid. Tama mali? Pero nung nagsalita ang Korte Suprema, dahil kailangan respetuhin at Senate President siya, abogado siya, dapat magpakita siya ng magandang halimbawa na kailangan nating igalang ang rule of law. Kahit na ayaw niya kay VP Sara, kahit natatawid na ang impeachment from 19 to 20, rinispeto pa rin niya. Dapat ganyan lang. Magpaka-consistent lang, ika nga. Wow. But the Senate is a collegial body. As I said in my opening speech the other day, the Senate decides everything as a collegial body. Someone will move. If someone objects, we put it to a vote. So we'll put this to a debate and vote, Karen, on a date certain on August 6. What to do with the impeachment in light of the Supreme Court decision. The choices that we discussed in caucus are varying. So it depends on what the motion will be. To Ano yung either mga choices, Senator? Baka you can share without naming your colleagues. Ano yung mga choices na discuss sa caucus? to decide on it because it's immediately executory. Napag-usapan din na paano kung ma-reverse yan. May argumentong unanimous yan sa karanasan at kasaysayan, hindi nangyayaring nare-reverse yan. At kung intention talaga ng Korte Suprema hindi ito agad patupad, hindi nila nilagay yung immediately executory, pwede na namang hintayin na mag-file muna yung House of Representatives ng recon. Pero hindi pa maliwanag yun, baka mag-antay kami sa wala. At kung inintay namin yun, kailan na naman magpapasa ang Korte Suprema? In the meantime, anong gagawin namin? Held in abeyance, postponed muna. Nung nakarang mga buwan, Karen, nagmamadali at gigil na gigil yung mga tutol kay Vice President Sara at pabor sa impeachment. Ngayon naman sila ang nangihingi ng panahon na wag daw madaliin, wag daw gawin ng Senado agad, maghintay daw muna. Again, we cannot decide based on mere whim of these partisan people who have already taken a position either for or against. I said this at the beginning of the impeachment when it was filed last February 5. Hindi ko papakinggan yung mga may pasa at desisyon na. Yung pabor kay VP Sara at ayaw sa impeachment, yung ayaw kay VP Sara at gusto sa impeachment. I will not be cowed nor Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!